Ito ang nakuha kong impormasyon mula kay Attorney Harry Roque at Attorney Vic Rodriguez na ang pag-aresto ni Zaldico sa Czech Republic ay hindi kapanipaniwala. Mismo ang Pangulo pa daw ang nagpapakalat ng fake news ayon kay Harry Roque na tumawag pa at nagtanong kung may Zaldico sa lugar na yon. Ayon naman kay Attorney Vic Rodriguez ay hindi rin naniniwala na nahuli ito dahil binanggit pa daw ulit ni Zaldico si Adrian Bersamin tungkol sa issue ng korupsyon na habang tumatagal ay mapapaisip ka na lang sa nangyayari ngayon. Na patuloy silang gumagawa ng pamamaraan upang ibaling ang issue sa ibang dahilan. Mahahalata nyo naman at mararamdaman ang ginagawa ng mga ito. May krisis na sa bansa pero ano ang kanilang ginagawa? Impeachment dahil ito ang tinututukan nila. Ang mawala ang banta sa kanila. Ang mga Duterte, hindi ang problema ng bansa at issue ng flood control na hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Eto, panoorin nyo. Ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Matakin niyo po, si Junior pa ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi naaresto si Zaldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Dahil si Zaldico lamang ang testigo na magpapatunay na siya bilang presidente ang arkitekto ng korupsyon sa flood control scam at sa lahat ng kabalastugan sa infrastructure projects. Si Zaldico lang talaga nagsabi na ang presidente na bangag ang nagpasok na 100 billion na flood control projects at siya pa ang nag-deliver ng 25 billion kay presidente. Ito ba ay gayang testimonya ni Madriaga? Abay hindi. Bakit? Dahil merong 18 mga Marines na nag-alay sa kanilang buhay para sa inang bayan na nag-corroborate na mali nga ang kanilang i-deliver kung kasino-sino upon orders of Zaldico na sinabi naman ni Zaldico. At ngayon nga, meron pang koroborasyon, electronic evidence, text message na isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste confirming na itong batang Bersamin ang siyang nagdi-deliver ng tong parts kay Marcos Jr. Pero kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Kaya atat na atat itong Marcos Jr. na mahuli si Zaldico. At kung sa tingin ninyo, dadali lang siya sa Pilipinas para litisin dito sa mga kaso niya, nagkakamali kayo. Dahil pag wala na si Zaldico, pag for some reason, Maninoy Aquino si Zaldico, hindi tatayo ang kwento ng mga Marines, hindi rin tatayo yung text message ni Bersamin, miski pa bumaliktad ang mga Bersamin. Git na naman ni Zaldico, si Adrian Bersamin. Kaya nga po ako natutuwa kung totoo no? Kung totoong siya ay naaresto, wala pong extradition sa pagitan ng bansang Czech at ng Pilipinas. Yung Prague po at Pilipinas, wala pong extradition yan. So yung inaasahan ng iba na, hindi ma-extradite yan. Pag wala pong extradition, maaari pong pauwiin ang isang Pilipino dito sa Pilipinas, pabalik ng Pilipinas, gamit ang isa na namang bihikulo. Ano po yun? Deportation. So kung hindi po extradition, pwedeng deportation. Deportation kapag holder ka ng Philippine passport, kinansela yung iyong passport, o kaya ito ay expired na, o ikay pumasok sa isang lugar na wala kang visa at holder ka ng Philippine passport, hindi ka kinakailangang i-extradite, bagkus agad-agad pwede kang i-deport. Ito po ngayon yung kaso ni Zaldico. Kaya lang ang tanong dito, hindi ba't ipinababalita na rin ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos that Zaldico is a holder
of a Portugal passport. Pagka holder ka ng European Union passport, hindi ka nasisitahin ng mga immigration officers sa mga border o sa mga entry. Basta't holder ka ng European passport. Assuming si Zaldico ay holder nga ng passport na inisyu ng bansang Portugal, walang dahilan siya'y harangin sa kahit na anong border or territorial boundary ng kahit ano sa mga European states na miyembro ng EU.